dahil sa kanyang pinagdaang loob sa ating lahat. Ang pag-uusapan po natin sa umagang ito ay nakapatungkol sa kabanalan ng Diyos. Ito ay nakapatungkol sa kabanalan ng Diyos at kung ano yung dapat nating maging tugon sa kabanalan ng Diyos. Bilang pagsisimula, nais ko po buksan natin ang ating mga Biblia sa Isaiah chapter 6. Isaiah chapter 6, verses 1 hanggang verse 8. Isaiah chapter 6, verses 1 hanggang verse 8. Ang mga walang Biblia po, inyo po silang tabihan kung may space pa po kayo. Sharean po ninyo ng Bible. Ang sabi ng Isaiah chapter 6, verses 1 hanggang verse 8. Noong taon na namatay si Haring Uzzias, nakita ko si Yahweh na nakaupo sa isang napakataas na trono. Ang laylayan ng kanyang kasuotan ay nakalatag sa buong templo. May mga serapin sa kanyang ulunan at ang bawat isa ay may 6 na pakpak. 2 ang nakatakip sa mukha, 2 sa mga paa, at 2 ang ginagamit sa paglipad. Sinasabi nila sa isa't isa ang ganito, Banal, banal, banal si Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang buong daigdig ay puspos ng kanyang kalwalhatian. Sa lakas ng kanilang tinig ay nayayanig ang mga pundasyon ng templo at ang loob nito'y napuno ng usok. Sinabi ko, kawawa ako sapagkat ako ay isang makasalanan at mula sa isang lahing makasalanan. Mapapahamak ako sapagkat nakita ko ang hari, si Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat. Pagkatapos may isang seraping sumipit ng baga mula sa altar at lumipad patungo sa akin. Idinampi niya ang baga sa aking mga labi at sinabi, ngayong naidampi ko na ito sa iyong mga labi. Pinatawad ka na at nilinis na ang iyong mga kasalanan. At narinig ko ang tinig ni Yahweh na nagsasabi, sino ang aking ipadadala? Sino ang magpapahayag para sa atin? Sumagot ako, narito po ako. Ako ang inyong isugo. Sabi ng verse 9, at sinabi niya, humayo ka at sabihin mo sa mga tao, makinig man kayo na makinig ay hindi kayo makakaunawa, tumingin man kayo ng tumingin ay hindi kayo makakita. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kaniyang banal na salita. Once again, ang pag-uusapan po natin sa umagang ito ay patungkol sa kabanalan ng Diyos at ano ang dapat na maging tugon ng tao sa kabanalan ng Diyos. Mga kapatid at kaibigan ko sa pananampalataya, ang katotohanan, tayo ay nabubuhay sa panahon ng kaguluhan. Hindi lamang natin nasasaksihan ang kaguluhan sa buong mundo, pero kailangan nating ma-realize that even in our nation, even in our country, realidad at totoo ang mga kaguluhan na nangyayari sa ating sariling bansa. At katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, realidad at totoo ang mga kaguluhang nangyayari sa buong mundo. Ang mga pangyayaring ito, ang mga sitwasyong ito ay hindi naiiba sa panahon kung saan nabuhay si Isaias. Okay, hindi po naiiba yung ating kapanahunan sa panahon kung kailan nabuhay si Isaias. Alam niyo po ba na si Isaias ay nabuhay sa isang bansa na nasa matinding spiritual at moral na problema. Sa katunayan, kung ating pag-aaralan ang aklat ng Isaiah, ang kasaysayang mababasa natin dito, ibinigay na ng Diyos kay Isaias ang mensahe ng paghukom laban sa bansang ito kasama ng iba pang mga pre-exilic na propeta na siyang nagbabala sa Israel na darating ang paghukom.
Yan ang reality. At syempre, mapapansin po natin kapag pinag-aralan natin ito, sa hinaharap, ang paghuhukom ng Diyos ay dumating sa mga Israelita sa anyo ng hukbo ng mga taga-Babilonya. Hinatulan at hinukuman ng Diyos ang kaniyang bayan, ang kaniyang piniling bansa, ang kaniyang covenant people, na sila ay hukuman sa pamagitan ng hukbo ng Babylonia na sumira sa lungsod ng Jerusalem at dinala ang mga Israelita saan? Dinala ang mga Israelita papuntang Babylonia. And once again, ano ang kadahilanan kung bakit ang mga Israelita ay dinalang bihag sa Babylonia? Ano ang kadahilanan kung bakit nawasak ang kanilang bayan, ang kanilang city? Ang kadahilanan, kapag pinag-aralan po natin, ito ay resulta ng kanilang pagpapawalang sa bahala, sa kautusan, sa kalooban ng Diyos. So in short, ang mga Israelita ay kumalaban sa Diyos. Sila ay naging pasaway sa Diyos. Sila ay lumayo sa Diyos. At sila ay namuhay sa kalikuan. Namuhay sila sa kasalanan. So bilang resulta ng kanilang kagagawan, ng kanilang kasalanan, sila po ay hinayaan ng Diyos na bihagi ng mga taga-Babylonia. And actually, God sent them, these people, para sila po ay ituwid, para sila ay parusahan. At isang bagay na nakakalungkot sa panahon ng krisis, habang ito ay nangyayari, pinagmamasdan ni Isaiah ang lahat ng iyon. Imagine, kayo si Isaiah, kayo ay nabubuhay sa panahong iyon, kayo ay propeta ng Diyos, kayo ay lingkod ng Diyos, at habang nangyayari, ang pagpaparusa ng Diyos sa kaniyang bayan, inyong nasasaksihan ang ganitong klase ng sitwasyon. At ang tanong na maaari mong iharap paglapit mo sa mga kabanatang ito, kapag pinag-aralan po natin ang Book of Isaiah, ano ang kailangan? Ano ang dapat gawin? Ano ang kinakailangan? Hindi lamang iyon. Ano ang uri ng tao na hinahanap ng Diyos sa panahon ng krisis? Sa panahon ng problema? Sa panahon ng pagbagsak ng moralidad ng tao, anong klase o anong uri ng tao ang hinahanap ng Diyos? Kung kayo po ay naghahanap ng kasagutan sa ganitong klase ng tanong, ito po ay sinasagot ng mga talata na ating pag-aaralan sa umaga ito. So please po, huwag niyo muna akong tutulugan. So ako muna ang inyong pakinggan. Mamaya na po yung mga ka-chat ninyo sa mga cellphones po ninyo. Mamaya na yung mga K-drama na pinapanood ninyo. So dito muna tayo. Okay? So sasagutin natin yung kasagutan doon sa katanungan at tayo ay magsisimula sa Kabanata 5. Medyo mahaba-haba po ito. Tayo ay magsisimula sa Kabanata 5 bago tayo dumako sa chapter 6. Okay, so ito na natin yung Isaiah chapter 5. So mapapansin po natin sa Isaiah chapter 5, merong awit dito, merong song. At yung awit na ito, hindi siya song of rejoicing. It is actually a song as an expression of sorrow. Okay, bakit? Tingnan natin. Sa Isaiah chapter 5, verse 1, ang sabi po sa ESV, "Let me sing for my beloved, my love song concerning his vineyard. My beloved had a vineyard on a very fertile hill." Ang sabi sa Tagalog, merong ubasan ang aking sinta. Ang umaawit dito ay ang Diyos. Ang umakda, ang sumulat ng awitin ito sa Isaiah chapter 5 ay ang Diyos. At ang sabi ng Panginoon, mayroong ubasan ang aking sinta sa libis ng bundok na lupay mataba, kaya ako'y aawit para sa Kanya. Sa verse 2, hinukay niya ang lupa at inalisan ng bato, mga piniling
puno ng mabuting ubas ang kanyang itinanim. Sa gitna'y nagtayo siya ng isang bantayan at nagpahukay pa ng balong pisaan. Pagkatapos nito, naghintay siya na ang kanyang tanim ay magsipagbunga, ngunit bakit ang kanyang napitas ay maasim ang lasa? Itong awiting ito ay madaling maintindihan ng mga taong nagtatrabaho sa farm, sa agrikultura. Sino po dito merong karanasan sa agriculture? Nagsasaka, nag-aararo, yung ganong klase ng trabaho. Sa isang agraryong kultura tulad ng Israel, alam natin ang katotohanan. And even sa panahon po natin, kung ikaw ay magsasaka, kung ang hanap buhay mo, kung ang negosyo mo ay pagsasaka, marami kang paghahandang ginagawa. Hindi ba? Ibig kong sabihin, inilalaan mo ang lahat ng pagpapalago ng iyong ubasan sa konteksto ng mga Israelita. Bilang paghahanda, of course, ikaw ay bibili ng lupa, tinatanggal mo yung mga bato, at ang nais mo, ikaw ay magtatanim ng pinakamainam na puno ng anumang klase ng crops. Sa konteksto ng Isaiah chapter 5, sila po ay nagtatanim ng puno ng ubas. And of course, hindi lamang iyon, hindi mo lang ihahanda yung lupa, hindi mo lang bubungkalin yung lupa. Siyempre, kinakailangan mo rin magtayo ng protection sa paligid nito. Merong iba nagbabakod sa mga farm nila, yung iba gumagawa ng mga scarecrow or whatever. Pero ang punto, kapag ikaw sa agriculture, ikaw ay naghahanda ng protection doon sa iyong mga itinanim. Ang ginagawa pa ng mga iba, umuupa sila ng mga tao para alagaan ang kanilang mga tanim. And of course, ikaw ay nagtatanim hindi para malugi. Tama ba? Hindi ka nagtatanim para malugi, ikaw ay nagtatanim at ikaw ay umaasa na ang mga itinanim mo ay magbubunga at mapapakinabangan mo yung bunga, of course. Mapapakinabangan mo yung ubas sa dulo. Pero mapapansin po natin sa Isaiah chapter 5, verse 1 and verse 2, ginawang lahat ng may-ari ng ubasan ang kaniyang kakayahan. Pumili siya ng pinakamagandang lupa, pinakamagandang binhi, magandang lokasyon ng kaniyang pananim. Pero ang sabi ng Bible, sa dulo, sa panahon ng anihan, natuklasan niya na ang bunga ng kanyang mga itinanim ay ano? Ang sabi niya, ang napitas sa kaniyang ubasan ay maasim ang lasa. So, ano ibig sabihin? Walang pakinabang. Naghintay siya ng mahabang panahon, nag-effort siya, gumastos siya, sa dulo, nung siya ay mag-aani na, ang naani niya, mga maasim na bunga, at yung mga maasim na bunga ay walang pakinabang. Kung kayo ang farmer, matutuwa kaya kayo? Siyempre, hindi. Natural, kayo ay malungkot. Kaya mapapansin natin yung Isaiah chapter 5, ito ay isang malungkot na awit sa pamantayan ng sino mang nasa lipunan ng agrikultura. At ito ang talinghaga kung saan nagsisimula ang ating aral. At ang sabi ng verse 3 sa Isaiah chapter 5, kaya ngayon mga taga-Jerusalem at mga taga-Judea, kayo ang humatol sa akin at sa aking ubasan. Okay? Sinasabi ng Panginoon sa mga taga-Israelita, sa mga taga-Jerusalem at sa mga taga-Juda, ang sabi niya, kayo ang humatol sa akin at sa aking ubasan. And then verse 5, bakit na ako'y mamitas ng bunga? Verse 4, ano ba ang aking nakaligtaang gawin sa aking ubasan? Bakit na ako'y mamitas ng bunga, ang aking nakuha ay maasim na lasa? Kaya ganito ang gagawin ko sa aking ubasan. Puputulin ko ang mga halamang nakapaligid dito at wawasakin ang bakod. So ang sabi ng Panginoon, walang kabuluhan itong harvest. Walang saysay ang sabi ng Panginoon. So alam natin dito sa awit ito
ang Diyos ay napaka-personal. Siya ay personal na nagpapatotoo tungkol sa kanyang sarili na ang ubasan kung saan siya ay naglaan ng ganitong klase ng pag-aalaga para lamang ito'y magbunga ng walang kabuluhan. Grabe, no? Ang Diyos, ibinabagit niya ang kanyang nararamdaman patungkol sa bunga na kanyang itinanim. At ang sabi niya, walang kabuluhan, wala akong mapapala doon sa harvest. Now, sa verse 5, ang sabi niya, kaya ganito ang gagawin ko sa ubasan, puputulin ko ang mga halamang nakapaligid dito at wawasakin ng bakod. Ito'y kakainin at sisirain ng mga hayop. Verse 6, pababayaan ko itong malubog sa mga tinik at damo. Hindi ko babawasan ng lapis na dahon at sanga. Hindi ko bubungkalin ang paligid ng mga puno nito at pati ang ulap ay uutusan ko na huwag magbigay ng ulan. Grabe. No? Grabe yung sinasabi dito ng Panginoon, pati ulap daw ay uutusan niya na siya ay hindi magpapadala, hindi magbubuhos ng ulan. So in short, mapapansin natin dito na ito ay isang baog na ubasan. Walang magandang produce. Ito ay isang baog na ubasan. At ang sabi ng Panginoon, ito ay wawasakin, pipinuhin, at hindi lamang yan, ang sabi ng Panginoon, ito ay susumpain. Gaya na sinabi ko kanina, ito ay isang malungkot na awitin ng Panginoon. Bakit? Lahat ng pinagpaguran ng Diyos ay nauwi sa lahat. Lahat ng mga ininvest ng Panginoon doon sa kaniyang ubasan, ito ay nasayang. At ang sabi ng Panginoon, tatanggalin niya ang bakod na nagpoprotekta dito, gigibain niya yung pader na nakapalibot dito. At ano gagawin? Ito ay yuyurakan, wawasakin, upang hindi na uling araruin. Ano pa? Ang sabi ng Panginoon, hahayaan niya yung matinik na mga dawag, yung mga damo na sumibol at hahayaan niya maging tuyong-tuyo. So in short, yung sinasabi ng Panginoon, ito ay sumpa. Ito ay cursed. At ang Diyos ang nagsabi dito. Now, verse 7. Listen properly. Ito ang sinasabi ng verse 7. Ang ubasang ito ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat ay walang iba kundi ang bayang Israel. So personification, nung ubasan na binabanggit ng Panginoon, mismo ay ang bayang Israel at kahit ang bayan ng Juda, ang mga puno ng ubas na kanyang itinanim. Ang sabi dito sa verse 7, umasa siyang gagawa ito ng makatarungan, ngunit sa halip ay naging mamamatay tao. Inaasahan niyang paiiralin ito'y katuwiran, ngunit panay ang pang-aapi ang kanilang ginagawa. So ibig sabihin, sinasabi dito ng Panginoon na kabaliktaran ang ginawa ng mga taga-Juda doon sa naisin ng Panginoon. And once again, ang konteksto na pinag-uusapan natin dito, walang iba kundi ang bayang Israel. At ang pinag-uusapan natin dito ay ang Diyos na nag-invest sa kaniyang bayan. Pero ang problema, ang bayan kung saan ang Diyos ay nag-invest, kung saan ang Diyos inilagat niya ang kaniyang mga resources, sa panahon ng anihan, ang sabi ng Panginoon, ito ay nagbunga ng maasim na bunga. At dahil doon, ang sabi ng Panginoon, ito ay nagdala sa kanila ng sumpa. At naghihintay sa kanila ang paghukom ng may-ari ng ubasan, walang iba kundi ang Diyos mismo. So na-imagine na po ba natin ngayon kung ano ang kalagayan ng bayang Israel? Kung ano ang sitwasyon nila? Kung ano ang inaasahan ng Panginoon sa kanila?
At dahil hindi nangyari yung inaasahan ng Diyos sa kanila, God disciplined them. God judged them. Hinayaan ng Panginoon na sila po ay bihagin ng mga taga-Babylonia at dalhin doon sa kanilang kaharian. Pero, balikan natin saglit yung nandoon sa verse 1. Ang sabi doon sa verse 1, let me sing for my beloved. No, inaawitan ng Diyos dito ay ang kanyang bayang sobrang minamahal. Okay? Now, sinasabi ng Panginoon na mahal niya ang bansang Israel. Bakit? Kasi kung ating titingnan, alam niyo po ba na ang Israel ang pinakamatabang bahagi ng lupa sa buong mundo? Ang Israel ang may pinakamatabang bahagi ng lupa sa buong mundo, sa buong planeta. Iyon yung gantimpala. Iyon yung pagpapala na meron sa Israel. Sobrang taba ng lupa nila. So, ibig sabihin, pinili ng Diyos ang bahagi ng lupa sa buong mundo na pinakamaganda. Inararo na ito, binukal na ito, at ang Diyos ay nagtanim dito. Hindi lamang ng kanyang bayan, siya ay nagtanim ng mga istruktura para sa mga Israelita, at ang Diyos ay nagbigay ng mga batas or pattern ng pamumuhay kung paano ang bansang Israel ay maging unique doon sa mga surrounding nation na nakapalibot sa kanila. And at the same time, mapapansin natin ang Panginoon, protektado niya ang bansang Israel. Iniingatan niya ang bansang Israel. Pero mapapansin natin, ang sabi ng Panginoon, tatanggalin ko yung bato. Sabi niya, tatanggalin ko yung proteksyon. So nangangahulugan na bagamat ang Diyos, sobrang mahal niya ang bansang Israel, pero dahil sa kaniyang kasalanan, hinayaan niya na siya ay lupigin ng mga taga-ibang bansa. So, nare-realize natin, na-imagine pa natin kung ano ang tunay na kalagayan ng bansang Israel at kung paano ang Diyos ay talagang naglaan ng maraming resources para sa bayang ito. Kung paano iningatan ng Diyos, kung paano niya in-equip ang bansang Israel, kung paano niya pinangalagaan, kung paano niya minahal ang bansang Israel. So God is expecting something from them, na sila ay magbubunga. Pero ano nangyari? Ang sabi ng verse na binabasa natin, walang magandang ibinunga ang bansang Israel. In the context of Isaiah chapter 5. Walang magandang ibinunga. Walang pakinabang yung bunga na idinulot ng bansang Israel. So ano nangyari? Merong kahatulan na darating sa kanila. Merong kahatulang darating sa kanila. Now, tingnan natin kung ano yung mga kahatulang darating sa bansang Israel. Sa kabila ng lahat ng mga pribilehiyo na meron sila. Ang sabi ng Isaiah chapter 5, verse 8. Tingnan natin, no? Isaiah chapter 5, verse 8. Luanis, ang sabi niya, kawawa kayo na laging naghahangad ng maraming bahay at malawak ng mga bukirin. Ang sabi sa English, who to those who join house to house, who add field to field, until there is no more room, and you are made to dwell alone in the midst of the land. Sa Tagalog, ang sabi niya, kawawa kayo na laging naghahangad ng maraming bahay at malawak na mga bukirin. Hanggang mawalan na ng lugar ang ibang mga tao at kayo na lamang ang naninirahan sa lupain. Ito yung parusa ng Diyos para sa kanila. Naghahangad sila ng malaking lupain, naghahangad sila ng maraming mga bahay, pero sa dulo, ang sabi ng Panginoon, yung mga tao naghahangad ng ganoon, sila na lamang yung maninirahan doon sa lupain. So sila nag-iisa na lamang. Ano ang halaga ng maraming kayamanan, ng maraming mga pag-aari kung ikaw ay nag-iisa?
kung wala kang kasama. And then sa verse 11, ang sabi niya, kawawa ang maagang bumangon na nagmamadali upang makipag-inuman. Inaabot sila ng hating gabi hanggang sa malasing. Tugtog ng lira sa saliw ng alpa, tunog ng tamburin at himig ng plauta, saganang alak at kapistahan nila, ngunit mga ginawa ni Yahweh ay hindi nila inunawa. So ito yung sumpa ng Panginoon sa mga taong naghahangad ng maraming mga ari-arian. Hindi lamang iyon sa mga taong mapapansin natin, lagi naghahanap ng alak. Sabi niya sa verse 11, kawawa ang maagang bumabangon na nagmamadali upang makipag-inuman. In the context of Isaiah chapter 5, ito ay isang kasalanan na tinutukoy ng Diyos na mayroong kasamang sumpa, kasamang paghatol na galing sa Diyos. Sa verse 18, ang sabi ng Panginoon, kawawa kayo, mga makasalanan na walang ginawa kundi humabi ng kasinungalingan. Hindi kayo makakawala sa inyong kasamaan. Sinasabi ninyo, pagmadiliin natin ang Diyos upang ating makita ang kanyang pagkilos, maganap na sana ang plano ng banal na Diyos ng Israel nang ito'y malaman natin. So mapapansin natin dito sa verse 18, na ang mga tao, sila ay humahakan ng mga kasinungalingan. At ang sabi ng Panginoon, kayo ay makasalanan at mayroong naghihintay na parusa sa inyo. Now, sa verse 20, kawawa kayo, mga baliktad ang isip, ang mabuting gawa ay minamasama. No, twisted ang mind. At ang sabi ng Panginoon, mayroong paghuhukom na naghihintay sa inyo. At ito'y sinasabi niya sa mga taga-Israelita. Now, ang sabi ng Panginoon, sabi niya, kawawa kayo, mga baliktad ang isip, ang mabuting gawa ay minamasama, at minababuti naman ninyo ang masama. Ang kaliwanag ay ginagawang kadiliman, at ang kadiliman ay itinuturing na kaliwanagan. Sa lasang mapait ang sabi matamis, sa lasang matamis ang sabi mapait. Now, verse 21, kawawa rin kayo, mga nag-aakalang kayo'y marurunong at matatalino sa inyong sariling palagay, mga bida sa inuman, kawawa kayo, mahuhusay kayo sa pagtimpla ng alak, dahil sa suhol, pinapalaya ang may kasalanan at sa taong matuwid, ipinagkakait ang katarungan. So mapapansin natin yung moral na pagbagsak ng mga tao sa kapanahunan ni Isaiah. Mga taong maibigin sa kasalanan, mga taong maibigin sa kasinungalingan, mga taong binapaluktot ang katotohanan, tinatanggap na tama ang mali at minamali ang tama. Hindi lamang iyon, doon sa verse 21, mga taong mga mayayabang ang binabanggit doon. Sabi lang, mga marurunong kami. Ngunit sa harapan ng Panginoon, ang sabi niya, kayo ay matalino sa inyong sariling mga palagay. And in verse 22, mapapansin natin dito yung mga tiwaling mga tagapamuno. Okay, nare-realize ba natin kung ano yung sobrang kasalanan ng mga Israelita? Grabing kasalanan ng mga taga-Israelita. Now, tingnan natin yung verse 24. Kaya kung paano ang dayami ng trigo at ang tuyong damo ay sinusunog ng apoy, gayon din ang bulaklak nila'y parang alikabok na papaitaas at ang ugat nila'y dagling mabubulok, sapagkat tinalikuran nila ang batas ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat at ang salita ng banal na Diyos ng Israel ay kanilang binaliwala. Naunawaan natin? Grabe yung
sakit ng damdamin na nararanasan ng Diyos sa kanyang pangungusap sa mga nabasa natin. So ibinigay ni Isaiah sa mensaheng ito, ngunit hindi pa dito natatapos. Bakit? Mapapansin natin na doon sa verse 1, hanggang sa mga binasa natin, nauna yung talinghaga na binanggit ng Diyos. Yung awitin. And after that, ay ang mga tiyak na dahilan kung bakit dumarating ang pag-uukom. So mapapansin natin, sinabi ni Isaiah sa mensaheng ito kung ano yung kadahilanan kung bakit ang pag-uukom ng Diyos ay mararanasan ng mga tao. Dahil sa kanilang kasalanan. So what happened here? Mapapansin natin na ang mga Hudyo, ang mga Israelita, ang mga taga-Juda, sila'y lubos na malilipol na parang tuyong damo. Tulad ng isang tuyong bulaklak at bulok ang ugat. In short, sinasabi dito ng Panginoon, mawawalan kayo ng bakas. It seems that as if they never exist. Alam niyo po mga kapatid, ang sabi doon sa verse 1, mahal ng Diyos ang bayang ito. Ngunit sa kabila ng pagmamahal ng Diyos sa mga tao ito, dahil sa kanilang kasalanan, pagbagsak ng morality, sugapa sa alak, pagmamahal sa kasalanan, binabaluktot ang katotohanan, tinatanggap na tama ang mali. Anong sabi ng Panginoon? May paghuhukom na naghihintay. May panahon na kung kailan kayo ay magsusulit sa Diyos. Bakit? Kasi ang Diyos ay banal. At dahil sa ang Diyos ay banal, siya ay makatarungan. Now, tingnan natin yung Isaiah chapter 6 verse 1. Okay? No, Isaiah chapter 6 verse 1. Sabi, in the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and the train of his robe filled the temple. So kung ikaw ay nasa isang matinding problema tulad ni Isaiah, kung ikaw ay nasa isang krisis, ikaw ay nasa isang matinding suliranin, saan ka tatakbo? Saan ka pupunta? Sa buhay at karanasan ni Isaiah, sa kanya ipinahayag ng Diyos kung ano ang kanyang paghatol na gagawin sa kanyang bayang Israel. At yung paghatol na gagawin ng Diyos sa bayang Israel ay alam ni Isaiah. At siya ay lubos na nalulungkot, nagdadalamhati sa ganitong sitwasyon. At siya ay nasa isang matinding suliranin o matinding problema. Now, kung siya ay nasa matinding problema, matinding suliranin, kanino siya tatakbo? Saan siya pupunta? Siya ay nagpunta sa templo ng Diyos. Mga kapatid, ipaalala din sa atin na sa matinding krisis, sa matinding problema, walang iba tayong pwedeng takbuhan at puntahan maliban sa Diyos. Gaano man kabigat yung ating suliranin, gaano man kabigat yung ating mga problema, wala tayong ibang tatakbuhan kundi ang Diyos. Ang Diyos na may akda ng lahat ng bagay. So mapapansin natin si Isaiah ay nagpunta doon sa templo ng Diyos. Ang sabi sa Tagalog, noong taon na namatay si Hari Uzias, nakita ko si Yahweh na nakaupo sa isang napakataas na trono. Ang laylayan ng kanyang kasuotan ay nakalatag sa buong templo. Siya ay nagpunta sa isang tamang lugar dahil sa napakabigat na mensahe na kanyang tinanggap. Siya ay nagpunta sa templo upang siya ay makipag-ugnayan sa Diyos patungkol sa mga bagay na nangyayari. Kapatid, kung may kakayahan ang Diyos na mahalin ang tao, meron din siyang kakayahan na ito ay kanyang lupigin. So,
So nung si Isaiah ay nagpunta doon sa templo, ano ang kanyang nakita? Nakita niya ang Diyos na nakaupo sa trono. Siya ay napakataas, siya ay dinadakila, siya ay niluluwalhati dahil ang laylayan ng kanyang kasuotan ay abot sa buong templo at ang kanyang kaluwalhatian ay pumupuno sa buong templo. Nung nakita ni Isaiah na ang Diyos nasa trono siya, siya ay nandoon sa templo. Kapatid, makinig kayo. Ano ang sinasabi nito patungkol sa isang katotohanan? Narinig at nalaman ni Isaiah ang mga mangyayari sa kanyang bayan. Narinig at nalaman ni Isaiah kung ano ang kasalanan ng kanyang bayan. Pero ito yung katotohanan. Nagpunta si Isaiah sa templo at nakita niya doon ang Diyos na pinupuno ng kanyang kaluwalhatian, ang templo. Ano ibig sabihin nun? Sinasabi dito ng katotohanan ito na ang Diyos kailanman ay hindi niya isinuko ang kanyang trono. Hindi niya isinuko ang kanyang soberanya. Hindi niya isinuko ang kanyang kapangyarihan. So ibig sabihin, ang sinasabi nito kay Isaiah na sa kabila ng mga krisis na kanyang nararanasan at nakikita, ang Diyos pa rin ang may kontrol sa lahat ng bagay dahil never na sumuko ang Diyos at never niyang isinuko ang kanyang trono. Never niyang isinuko ang kanyang kapangyarihan. Ganyan po ba tayo mag-isip? Nakapag tayo, di ba, pinagtakluban na tayo ng langit at lupa, sobrang bigat na ng ating daladala. Na itatanong ba natin, Lord, isinuko na ba ang inyong kapangyarihan? Kayo pa rin ba ang may kontrol ng lahat ng mga bagay? See? So ito yung nakita ni Isaiah. Now, in verse 2 ng Isaiah chapter 6, ang sabi dito, may mga serapin sa kanyang ulunan at ang bawat isa ay may 6 na pakpak. Serapin. So let us say, ito ay mga anghel at sila ay merong 6 na pakpak. 2 ang nakatakip sa mukha, 2 sa mga paa, at 2 ang ginagamit sa paglipad. Okay, yun ang sinasabi ng Isaiah chapter 6 verse 2. Now, bakit nakatakip yung mata ng mga anghel, ng mga serapin? Yung mga pakpak na nakatakip doon sa mga mata ng seraphim ay nagpapakita ng paggalang sa Diyos. Ano ibig sabihin? Dahil ang mga anghel ay katulad din nating mga nilikhang nilalang at hindi maaaring lubos na tumingin sa kaluwalhatian ng Diyos dahil sila ay mako-consume. Kaya nakatakip ang kailang mga mata. At ang sabi ng Bible, again, sa verse 2, sabi niya, 2 ang nakatakip sa mukha, 2 sa mga paa. Bakit 2 ang meron silang pakpak sa paa? Ibig sabihin, ito ay nakapatungkol sa pagpapakumbaba sapagkat ang lugar na iyon ay lubhang banal na lupain. And then, at the same time, meron pang 2 pakpak na mapapansin natin na pinabanggit ng Bible. 2 ang ginagamit sa paglipad. Bakit 2 yung pakpak na ginagamit sa paglipad? Ibig sabihin, they can go fast. Okay? Upang sila ay makalipad ng sobrang napakabilis. Ano ibig sabihin nun? Anytime na sila ay kailangang utusan ng Diyos, anytime na kailangan nilang maglingkod, anytime na sila ay ipapadala ng Diyos sa mga lugar na pupuntahan nila, they can go as fast as they can. Kaya sila ay mayroong pakpak na 2 pa. Yun ang larawan na mapapansin natin. Ang Diyos ay nasa kanyang trono, naroon ang mga anghel upang paglingkuran siya at isinasakatuparan ng mga anghel ang layunin ng Diyos. Verse 3, anong sinasabi nila? Banal, banal, banal si Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang buong daigdig ay puspos ng kaniyang kaluwalhatian. Mga kapatid, ito yung pundasyon
ng lahat ng karanasan ng mga Kristiyano. Ito ang pundasyon ng lahat ng karanasan ng Kristiyano. Ano yung pundasyon? Ang pundasyon ng ating karanasan bilang Kristiyano, ang Diyos ay banal, banal, at banal. Babasahin niyo? 3 beses na binanggit yung salitang banal. Bakit? Banal ang Diyos Ama, banal ang Diyos Anak, banal ang Diyos Espiritu Santo. Ito ay tumutukoy doon sa reality that there is a Trinity. And at the same time, binanggit yung banal 3 beses, ito ay nagpapakilala ng hindi masukat, hindi maikukumparang kabanalan ng Diyos. Ibig sabihin, God is very distinct from His creation. Naiiba ang Diyos sa kaniyang mga nilikha. Ang Diyos ay hindi katulad ng kaniyang mga nilikha. Ang Diyos ay hindi nagbabago. Ang Diyos ay puspos ng kaluwalhatian. Ang Diyos ay sovereign. Ang kanyang karunungan ay hindi masukat. Ang kanyang kabanalan ay hindi masukat. Bilang mga Kristiyano, bilang mga tao, kinakailangan ito ay kilalanin natin. So, narito si Isaiah sa templo. Bago siya dumating sa templo, ang problema ng kanyang bayan, alam niya. Ang hahantungan ng kanyang bayan, nalaman niya. Ang parusa para sa kanyang bayan, alam niya. Alam niya yung kainatnan ng kanyang bayan. So nagpunta siya sa Diyos upang makipag-ugnayan, at kung siya ay nasa templo, nakita niya yung mga anghel, yung mga serapim, at nakita niya ang Diyos, at nakita niya ang kabanalan ng Diyos. Now, nung makita ni Isaiah ang kabanalan ng Diyos, ano ang kanyang na-realize? Verse 5 to 7. Sinabi ko, kawawa ako, sapagkat ako ay isang makasalanan at mula sa isang lahing makasalanan. Mapapahamak ako sapagkat nakita ko ang hari, si Yahweh ang makapangyarihan sa lahat. Pagkatapos may isang seraping sumipit ng baga mula sa altar at lumipad patungo sa akin. Idinampi niya ang baga sa aking mga labi at sinabi, ngayong naidampi ko na ito sa iyong mga labi. Pinatawad ka na at nilinis na ang iyong mga kasalanan. At narinig ko ang tinig ni Yahweh na nagsasabi. Now, look at this. Ito yung pinakamahalagang bahagi ng akin nais sabihin sa inyo, mga kapatid. Mapapansin natin dito na nung makita ni Isaiah yung kabanalan ng Diyos, na nasaksihan niya yung kadakilaan ng Diyos, nakita niya ang kanyang sarili. Naging malinaw sa kanya kung anong klase siya sa harapan ng Diyos. Marahil sa puntong ito, si Isaiah ay nanginginig. Kinakabahan, si Isaiah ay takot na takot, siya ay nangingilabot. Dahil nakita niya ang kabanalan ng Diyos, hindi siya makatingin sa Diyos. Siya ay mayroong point na kung saan siya ay pwedeng hatulan ng Diyos. So nakita ni Isaiah ang kabanalan ng Diyos at nakita niya kung sino siya sa harapan ng Diyos. Anong sabi niya? Ako ay isang taong makasalanan. Isang nilalang na marumi ang labi. Ano ang point? Nung makita ni Isaiah ang kabanalan ng Diyos, nakita niya ang kanyang sarili na siya hindi karapat-dapat. Nakita niya na siya ay makasalanan. Nakita niya na ang lahat ng mga lumalabas sa kanyang bibig ay pawang kasalanan. Na ang laman ng kanyang puso ay pawang kasalanan. Nakita niya na siya ay hiwalay sa Diyos at hindi karapat-dapat sa Diyos. Same with us, mga kapatid. Kapag naunawaan natin kung gaano kabanal ang Diyos,
makikita natin ang sarili natin na tayo ay lubhang makasalanan. Alam niyo po ba mga kapatid, kung ano ang pinakamaling bagay na ginagawa ng mga Kristyano? Ikinukumpara nila ang kabanalan nila sa kapwa nila Kristyano. Ano ibig ko sabihin? Mabuti akong tao kasi yung kasama ko sa church mas masama kaysa sa akin. Mabuti akong Kristyano kasi mas mabuti ako doon sa kasama ko sa church. Mabuti akong tao kasi may mga magnanakaw, kumukuha ng milyon-milyon samantalang ako 10 piso lang ang ninanakaw ko. Ikinukumpara natin ang kabanalan natin sa kabanalan ng ibang tao. Ang pamantayan natin sa ating kabanalan ay ang kabanalan ng ibang tao maling-mali. Kailangan natin gawin yung ginawa ni Isaiah nung makita niya ang kabanalan ng Diyos, kanyang ikinumpara ang kanyang sarili sa kabanalan ng Diyos at nakita niya na napakaliit na lang sa harapan ng Diyos. Siya ay lubhang makasalanan kumpara sa kabanalan ng Diyos. Ganun ba tayo? Sa umagang ito, nare-realize mo ba na ikaw ay makasalanan sa harapan ng Diyos? Napagtatanto mo ba na ang bawat salitang lumalabas sa iyong bibig ang pagmumura, ang pagsumpa sa ibang tao, ang panlalait sa ibang tao ay magdudulot ng kahatulan sa iyo? Nare-realize mo ba kung ang mga Israelita nalulong sa alak, mahilig sa alak, na sila ay mayroong kaparusahang inilaan ang Diyos para sa kanila? Kapag ginagawa natin tama ang mali, yun ay isang kasalanan, sabi ni Isaiah, ang sabi ng Diyos, at merong kahatulan. So tayong mga tao, ang sabi ng Biblia, for all have sinned and fall short to the glory of God. Ang lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Mga kapatid, paalala, lahat tayo mapapahamak sa impyerno dahil lahat tayo makasalanan. Lahat tayo magdurusa sa dagatang apoy dahil tayo ay lumabag sa utos ng Diyos. Yun ang reality. At kung ikaw Kristyano ka, at nais mong sabihin na banal ka, bago mo sabihin ikaw ay banal, ikumpara mo muna ang sarili mo sa Diyos, una sa lahat. Huwag sa ibang tao. Ikumpara mo muna ang sarili mo sa Diyos para malaman mo kung tunay na ikaw ay banal. Pero, ang magandang balita, hindi doon natapos ang kwento. Okay? Hindi doon natatapos ang kwento. Bakit? Tingnan natin doon sa verse 6. Ang sabi niya, pagkatapos, may isang seraping sumipit ng baga mula sa altar at lumipad patungo sa akin. So mayroong kinuwang baga. Alam natin yung baga, mainit yun, nag-aapoy. Kinuha ng isang anghel, inipit, kumuha siguro ng tong or whatever. At ang ginawa dito, ang sabi niya, idinampi niya ang baga sa aking mga labi at sinabi, ngayong naidampi ko na sa iyong mga labi, pinatawad ka na at nilinis na ang iyong mga kasalanan. Hindi ba magandang balita yon? Na hindi nagtatapos ang kwento ng buhay natin na malaman natin na tayo ay makasalanan, na tayo ay mapapahamak sa impyerno dahil sa ating mga kasalanan. Mayroong ginawa ang Diyos. Kay Isaiah, kumuha yung anghel ng nagbabagang baga at idinampi ito sa kanyang labi. That talks about purification. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, pinatawad ka na dahil idinampi na sa iyong mga labi yung baga. Okay? So tumanggap ng kapatawaran ngayon si Isaiah. Malinaw? Ngayon tayo. Paano tayo tatanggap ng kapatawaran? Malinaw. Alam natin kung paano. Very basic. Tayong mga tao na makasalanan, tayong mga tao na mapapahamak sa impyerno, tatanggap ng kapatawaran mula sa ating mga kasalanan. Gaano man kagrabe ang kasalanan mo, gaano man kaitim ang puso mo, ano man ang nagawa mo noong nakaraan, mayroong paraan para tayo ay patawarin ng Diyos. Ano yan? 2,000 taon na nakakaraan, mayroong Hesus Kristo ang buwaba mula sa langit, nagkatawang tao, na ipako doon sa krus ng Kalbaryo, namatay siya para sa atin, ang sigaw niya, Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. At ang sabi ng Bible, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang buktong na anak, upang ang sino man sa kanyang sumampalataya ay di mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.
So, sino ang tatanggap ng kapatawaran? Yung mga taong sumasampalataya sa ating Panginoon Jesucristo. Kaibigan, kapatid, handa kang patawarin ng Diyos ano man ang iyong mga kasalanan. Ano man ang nagawa mo noong nakaraan. Sa paano paraan? Pananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo. Magsabi ng amen ng mga sumasampalataya sa ating Panginoon Jesucristo. Amen? Magsabi ng amen ng mga pinatawad na sa kanilang mga kasalanan. Amen. Now, hindi dyan natatapos ang kwento. Noong patawarin ng Diyos si Isaiah sa kanyang mga kasalanan, mayroong kasunod. Ito yung kasunod. Tingnan natin ha. Ito yung kasunod. Verse 8. At narinig ko ang tinig ni Yahweh na nagsasabi, sino ang aking ipadadala? Sino ang magpapahayag para sa atin, the Trinity? Sumagot ako, narito po ako ang inyong isugo. Ano nangyari dito? Makasalanan si Isaiah, pinatawad sa kanyang mga kasalanan, tinanggap ng Diyos, at ang Diyos ay naghahanap ng mga taong kanyang isusugo. Parang sa punto ito, sasabihin ni Isaiah, Lord, teka lang, may choice ka ba? Yeah? Lord, may choice ka ba? Kasi ako lang nandito eh. Kasi si Isaiah lang nandun sa templo. At si Isaiah lang ang kausap ng Diyos. So naghahanap ang Panginoon ngayon ng mga taong isusugo niya. Mga taong magpapahayag para sa Kanya. At ano ang tugon ni Isaiah? Sabi niya, sumagot ako, narito po ako, Panginoon, ako ang inyong isugo. Kapatid, pagkatapos ng patawarin ng Diyos sa iyong mga kasalanan, at tinatawag ka ng Panginoon at naghahanap siya ng mga taong isusugo, tulad ka ba ni Isaiah na sasagot, Panginoon, narito ako ang iyong isugo. Ang tunay na paglilinis na ginawa ng Diyos sa buhay ng isang tao ay magdudulot ng paglilingkod sa Kanya. Tama? Ang taong tunay na tinanggap ng Diyos, magbo-volunteer yan. Lord, narito ako, gamitin mo ako. Sabi niyo kanina, sumasampalataya kayo. Sabi niyo kaya tinanggap kayo. Sabi niyo kaya pinatawad kayo ng Diyos. Ang tanong, handa ba kayo na kung naghahanap ang Diyos ng mga taong isusugo niya, sasabihin niyo, Panginoon, nandito ako ang isugo mo. Tama? Now, hindi madali ang trabaho ni Isaiah. Bakit? Tinayin ka sunod na verse. At sinabi niya, humayo ka at sabihin mo sa mga tao, makinig man kayo ng makinig ay hindi kayo makakaunawa. Tumingin man kayo ng tumingin ay hindi kayo makakakita. Papupurulin mo ang kanilang kaisipan, kanilang pandinig, iyo ring takpan. Bulagan mo sila upang hindi makakita, upang sila hindi makarinig, hindi makakita, at hindi makaunawa, kundi baka magbalik loob sila at sila'y pagalingin ko pa. Verse 11. Hanggang kailan po, Panginoon? Ganito ang sagot niya. Hanggang ang mga lungsod ay mawasak at mawalan ng tao, hanggang sa wala nang nakatira sa mga tahanan at ang lupain ay matiwangwang. Hanggang sa ang mga tao ay itapon ni Yahweh sa malayong lugar at ang malawak na lupain ay wala ng pakinabang. Matiraman ang 10 bahagi ng mga tao, sila rin ay mapupuksa parang pinutol na puno ng ensina na tuod lamang ang natira. Ang tuod na iyan ay tanda ng isang bagong simula para sa bayan ng Diyos. Did you get this? Naunawaan ninyo po nung sinabi ng Panginoon kay Isaiah? Ang sabi ng Panginoon kay Isaiah, okay, you are volunteering yourself para mangaral.
Pero ano sabi ng Panginoon sa kanya? Mangaral ka man ng mangaral, walang makikinig sa'yo. Magturo ka man ng magturo, bubulagin ko sila. Hindi bukas sa kanilang pandinig. See? Ganon kahirap yung trabaho ni Isaiah. Na nangangaral siya, kahit alam niya na walang maniniwala sa kanyang pangangaral. But, hindi iyon naging dahilan para hindi gawin ni Isaiah ang kanyang commitment. So, ang tanong sa atin, sa umagang ito, mga kapatid, kung ikaw ay nakatagpo at nakakaunawa sa kabanalan ng Diyos at nakaranas ng pagpapatawad at awa ng ating Panginoong Yesukristo, ano ang iyong tugon? Paalala po, hindi sapat na kilalanin lamang ang iyong kasalanan, hindi rin sapat na umasa lamang sa paglilinis at kapatawaran. Ang kabuuan ng pananampalatayang totoo ay nakikita sa tugon kagaya ni Isaiah, narito ako Panginoon, ako ang ipadala mo. Again, ulitin ko lang, ang tunay na pananampalataya ay nakikita doon sa tugon kagaya ni Isaiah na nagsasabing, Panginoon, narito ako, ipadala mo ako. Ganyan po ba tayo? So, anong dapat gawin sa iyong pamilya? Handa ka bang maging tinig ng Diyos upang malaman ng iyong mga kamag-anak ang patungkol sa kaligtasan? Hindi lamang sa pamilya, sa trabaho o sa eskwela. Nakikita ba ng mga tao kabanalan ng Diyos sa iyong buhay? Alam ba ng mga klase mo na ikaw ay Kristiyano? Alam ba ng mga katrabaho mo na ikaw ay tagasunod ni Kristo? Alam ba ng mga klase mo na ikaw ay sumasampalataya kay Jesus Christ? Hindi lamang sa pamilya, hindi lamang sa trabaho, maging sa loob ng iglesia. Baka meron po dito sa inyo tinatawag ng Panginoon para maglingkod. Baka meron po dito sa inyo tinatawag ng Panginoon na iwanan ninyo ang inyong trabaho at maglingkod sa Diyos. Baka merong ilan sa inyo dito tinatawag ng Panginoon na isang tabi mo muna ang pag-aaral mo at